Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay Biyernes, Nobyembre 20, 2020. Sa ating headlines. Chinese President Xi Jinping tinalakay ang pagiging bukas ng China sa kalakalan sa nagpapatuloy na Asia-Pacific Economic Cooperation Forum. Iraq at Saudi Arabia muling binuksan ang kanilang land borders sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 30 taon. Russian President Vladimir Putin na alarma sa pagtaas ng virus stats sa Russia. 28 katao na sawi sa pananalasa ng Hurricane Iota sa Central America. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, tinalakay ni Chinese President Xi Jinping ang pagiging bukas ng China sa kalakalan sa nagpapatuloy na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Forum. Nagbabala rin ang Chinese President laban sa protectionism. Binigyang diin ni President Xi na kailangan ng pagiging bukas ng isang bansa para sumulong sa ekonomiya habang ang pagiging sarado ay nakakahadlang sa pag-unlad nito. 开放是国家进步的前提，封闭必然导致落后。当今世界经济全球化潮流不可逆转，任何国家都无法关起门来搞建设。 Ang Saudi Arabia ang magiging host ng G20 summit na gaganapin sa Sabado. Ayon sa isang source na nakapanayam ng AFP, inaasahang mangingibabaw sa diskusyon ang epekto ng pandemya, maging ang mga paraan para muling buhayin ang global economy. Muling binuksan ng Iraq at Saudi Arabia ang kanilang land borders sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 30 taon. Ang top officials, kabilang ang Interior Minister ng Iraq at head ng Border Commission nito, ay bumiyahe mula sa Baghdad para formal na buksan ang Arar Crossing. Nakipagkita sila sa delegasyon na sumama rin sa kanila mula sa Riyadh. Isinagawa ang ribbon cutting sa border crossing habang naghihintay ang pila ng mga cargo trucks. Ang Arar ay bubuksan para sa kalakalan at mga tao. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na mabuksan ang border mula nang putulin ng Riyadh ang diplomatic relationship sa Baghdad noong 1990 kasunod ng pananakop ni Iraqi ex-dictator Saddam Hussein sa Kuwait. Pero ang kasalukuyang Iraqi Prime Minister na si Mustafa al-Kadhimi ay may close personal relationship kay Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Bibiyahe sana si Kadhimi sa Saudi Arabia sa kanyang first foreign trip bilang Prime Minister noong Mayo, pero kinansela ang nasabing pagbisita matapos na maospital si Saudi King Salman. Ipinagtanggol ni Prime Minister Mateusz Morawiecki ang desisyon ng Poland na i-veto ang budget at Coronavirus Rescue Fund ng EU. Sa bisperas ng European Summit, sinabi ni Morawiecki sa Parliament na ang EU ay may European oligarchy na nagpaparusa sa mga mahihinang miyembro. Nitong Lunes, hinarang ng Hungary at Poland ang long-term budget at coronavirus rescue ng EU. Unia, gdzie jest europejska oligarchia, która karze tych dzisiaj słabszych i wciska ich do kąta. To nie jest Unia Europejska, do której my wchodziliśmy, i to nie jest Unia Europejska, która ma przed sobą przyszłość. Pinili ng U.S. Democratic lawmakers si House Speaker Nancy Pelosi na manguna sa partido para sa Joe Biden era. Si Pelosi ay nominated sa virtual leadership election na kauna-unahang isinagawa sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Pelosi, very honored siya na tanggapin ang nominasyon sa pagka-speaker at nangakong gagawa ng aksyon para masugpo ang COVID-19 crisis. Thrilled, I'm excited, and I can't wait to be elected, working with the new President of the United States, Joe Biden, and Kamala Harris. I'm sure we all share that view. And now holding the House and winning the White House is time, it is opportunity
for us to work together with the president, and having a president is a unifying, has an unifying impact as well, especially when he's a unifier like Joe Biden. So I consider this a gift, and I can't wait to be working with Joe Biden and preparing us for our transition into the future. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Hello there. Imagine Dami got the virus, and she infected 2 more. And those 2 infected a lot more of people. And it goes on and on until it became an epidemic. But what if Dami stayed at home? Then those 2 wouldn't have contracted the virus. Then those people would have not been infected. This is not just your battle, it's everyone's, and you can be a huge help. Follow social distancing, or better yet, stay at home. Sa taas ng energy, nawarak yung damit niya eh. No? Para ako nasa Disneyland at pinanonood ko yung mga dancers na nasa theater. Ganon ang dating. Grabe kayo guys. Ang solid nyo. Pack power. Abangan ang kanilang performance. Dito lang sa Tagisan ng Galing Part 2 Dance Edition. Kapag may usok, may sunog. Hindi palagi. Dahil kung minsan, kapag may usok, may nag-iihaw. Inihaw na puwet ng manok. Napakasarap nun. Sobra kaya kong kumain ng 20 peraso ng isaw ng manok. Maninamnam, lalo na pag sunog na sunog. Definitely it's cheap, masarap, and it's comfort food. Paano kumita sa inihaw? Mihaw. Yan ang ituturo natin sa inyo. Aralin mo talaga simula sa pagpili ng karne, pakikipag-usap sa mga supplier. Accessible na pagkain sa pandemic is puro fast food. So nag-isip kami na bakit hindi natin i-amp up yung inihaw. Up to now, kawanan Diyos, hindi man ako nalulugi. Malaking tulong. Lahat po ng gastos namin, dito lang namin kinukuha. Dirty hand, it means clean money. Iyan at iba't iba pang nagbabagang usapan tungkol sa street foods. Dito sa umuusok na episode ng Ulat, Kagapay sa Hanap Buhay. Kagapay sa Hanap Buhay. Ikinibabahala ni Russian President Vladimir Putin ang pagtaas ng naitatala nilang COVID-19 deaths. Pero ayon kay Putin, ang outbreak ay kontrolado na. Kamakailan ay nakapagtala ang Russia ng pagtaas sa bagong kaso ng COVID-19. Itong Miyerkules, iniulat ng health officials na aabot na sa kabuang 1.99 million ang COVID-19 cases sa Russia. Sa government meeting broadcast sa state television, sinabi ni Putin na tumataas ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Pero ang nakaalarmaan niya ay ang pagtaas sa bilang ng mga nasasawi. Это сложно. Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. И, к сожалению, растет и число тяжелых осложнений. И самое тревожное, повышается уровень смертности. Но мы об этом... И, конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию. Это абсолютно недопустимо. Делать вид, что все нормально. Благо, мы прошли это все весной. Мы знаем, что и как нужно делать. У нас договаривались, сегодня уделим этому особое внимание.
Muling isasara ang mga paaralan sa New York City dahil sa pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa Amerika. Inanunsyo ito ni Mayor Bill de Blasio. Ang New York City ang sentro ng COVID-19 pandemic sa Amerika noong spring. Simula noong Setyembre, ang mga paaralan doon ay nagsimula ng magpatupad ng staggered part-time system ng classroom instruction. Nasa 1.1 million na mag-aaral ang naghahati-hati sa kanilang school week sa pagitan ng in-person at online learning. Pero sabi ni Mayor Blasio, gagawin muna ngayon ng mga paaralan ang distance learning matapos na tumaas ang kaso ng COVID-19. Sarado ang mga tindahan sa iconic Fifth Avenue sa New York. Kasunod ito ng pagiging mailap ng mga turista. Ayon kay souvenir shop manager Mukhtar Ahmed, nagpapasalamat na lamang siya sa may-ari ng kanyang pwesto dahil hindi pa siya pinapaalis. Mulaan niya noong Marso ay hindi pa siya nakakabayad ng renta. Batay sa NYC Company, ang bilang ng mga turista ay bumaba ng 66% ngayong taon dahil sa COVID-19 pandemic. Since we locked down here and try to open back business in June, but there's no tourists. And this is city, Manhattan is we survive with the tourists. And tourists is completely shut down. And some is banned to come in the United States. Since March, we don't pay the rent, but still we have our landlord is okay. He's trying to give us favor to survive. This is the big thing. But a lot of landlord, they don't cooperate. They throw a lot of people out. My next door friend, Chinese guy, he closed and he lost $100,000 deposit. Well, tourism is an industry that employs about 403,000 people, and it represents about $72 billion in total economic impact. So for every dollar generated, there's another 50 cents that's generated in indirect spending. So it's a very lucrative industry and affects every facet of the tourism economy, from hotels and restaurants to retailers and tours, you name it. This pandemic, it has been decimating all facets of our industry. And I will tell you, it's been all of the iconic institutions, the hotel sector, but most importantly, the small businesses. The small businesses have been really affected by this. It's been very, very difficult. And those businesses that strictly rely on tourists. Luckily, you're in a... Inanunsyo ng Pfizer at BioNTech na maaaring makakuha na sila ng emergency US at European authorization para sa kanilang COVID-19 vaccine sa susunod na buwan. Kasunod ito ng lumabas na resulta ng final trial na 95% na epektibo ang kanilang bakuna laban sa COVID-19 at wala itong seryosong side effects. Sa panayam ng Reuters TV, sinabi ni BioNTech Chief Executive Ugur Sahin, maaaring maglabas na ang US Food and Drug Administration ng emergency use sa kalagitnaan ng Disyembre. Maaari rin anyang makakuha o makuha na rin ang approval ng European Union. Dagdag pa ni Sahin, kung lahat ay magiging maayos, posibleng masimulan na ang pagde-deliver ng mga bakuna bago magsimula ang holidays. Inihayag ni U.S. Health Secretary Alex Azar na nasa 40 million doses ng COVID-19 vaccines ang magiging available sa katapusan ng Disyembre. Ibibigay niya ito sa nasa 20 million na pinaka-vulnerable na kanilang mamamayan. Sinabi ito ni Azar sa kanyang briefing kasama ang mga leaders ng Operation Warp Speed na sina Dr. Monsef Salawi at Army General Gus Perna. Because of this work, by the end of December, we expect to have about 40 million doses of these two vaccines available for distribution, pending FDA authorization, enough to vaccinate about 20 million of our most vulnerable Americans. We've led much of the groundwork for these efforts and covered the major costs. We've paid for the vaccines. We've worked to ensure that administration costs will be covered by private insurers and the federal government through Medicare, Medicaid, and our program to cover COVID-19 costs for the uninsured. So no American will face an out-of-pocket cost for getting a COVID-19 vaccine. And we've seen that over 90% of those side effects occur within the 40 days
after completing the immunization schedule. This is the reason why the FDA said we have to have at least 60 days of follow-up on 50% of the study population in the clinical trials before we can consider approving this vaccine. So we cover, I would say, the overwhelming majority of potential side effects. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Impormasyong mahalaga sa taong bayan. Patas na pagbabalita. Papakinggan ang magkabilang panig. Lilinawin ang mga issue at kaagad na ihahatid ng objektibo. Mata ng Agila. Tumadagit ng pinakasariwang pangyayari, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula sa Eagle News teams at sa tulong ng makabagong teknolohiya, tiyak na makakalap kaagad ang katotohanan. Para sa mas matalas, malinaw at malalimang pagbabalita. Ito ang mas pinatalas na Mata ng Agila. Inihahatid ng veteranong broadcast journalist na si Eli Saludar. Kasama si Binibining Pilipinas Intercontinental 2019, Emma Tiglao. At pinangungunahan ng batikang mamamahayag ng bansa, Vic De Leon Lima. Mata ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Net 25. You are great. Wow, galing. Effortless. That is your moment. Isang spot na lamang po ang natitira para po sa ating third monthly finals. Sino kaya sa ating mga kalahok ngayon ang makakasama ni na Dexter Nicolao, Elizabeth Leiva at Chito Recafrente para po sa ating last spot sa monthly finals. Sama-sama natin alamin sa biggest talent competition on Philippine TV and online. Ito po ang Tagi sa Nicolay Part 2 Sing Edition. 28 na ang nasawi sa pananalasa ng Hurricane Iota sa Central America. Naglandfall ang nasabing hurricane sa Nicaragua bilang catastrophic Category 5 hurricane nitong Lunes. Sa pananalasa ng nasabing bagyo, maraming bahay ang nawasak, mga punong natumba at mga kalsadang nasira. Naitala ang pinakamaraming bilang ng nasawi mula sa Hurricane Iota sa Nicaragua. 18 katao ang nasawi sa nasabing bansa, kabilang ang 2 bata na tinangkang tumawid sa ilog. May na-recover ding bangkay matapos mangyari ang pagguho ng lupa sa Northern Department. Habang 3 ang nasawi sa nangyaring pagbaha sa Carazo. 5 katao naman ang nasawi ng matabunan ng lupa ang kanilang bahay sa El Trapiche sa Northern Honduras. May naiulat din na nasawi sa Colombian Caribbean Archipelago ng San Andres, Providencia at Santa Catalina, maging sa indigenous community ng Ngabe Bulgis sa Panama. 5 katao ang nasawi sa nangyaring pagbaha na dulot ng malakas na mga pag-ulan sa northwestern Colombia. Ayon sa mga otoridad, 6 na iba pa ang naiulat na nawawala. Ang banginaan nila malapit sa lungsod ng Cucuta ay nag-overflow at naging sanhi ng mga pagbaha na nagdulot ng pinsala. Higit 200 kalapit na mga bahay na karamihan ay mula sa may hirap na pamilya ang nasira. Sa kabuuan, 27 na ang nasawi sa mga pagbaha na dulot ng mahigit 2 buwang nararanasang malakas na mga pag-ulan sa Colombia, habang libu-libong katao ang lumikas. Iniuugnay ng mga otoridad ang sakuna sa climate phenomenon na tinatawag na La Niña. Ipagbabawal na ng Britanya ang petrol at diesel vehicle sales sa taong 2030. Bahagi ito ng 10-point plan para sa Green Industrial Revolution na pasisinayaan ni Prime Minister Boris Johnson. Ang British Premier ay naglaan ng 13.4 billion euros para sa wide-ranging plans. Umaasa siya na makakalikha ito ng 250,000 jobs at makakatulong para makamit ang target ng UK na maging carbon neutral pagsapit ng 2050. Magkakaroon din ng investment sa zero-emission public transport kasama
kasama ang pananaliksik sa zero-emission planes at ships at gawing mas nakakahikayat ang cycling at walking. Na-develop ng mga scientists sa Singapore ang isang energy-saving liquid window. May kakayahan ito na i-block ang sikat ng araw para makatulong na mabawasan ang energy consumption mula sa heating at air conditioning. Bumuo ng micro-hydrogel mixture ang Nanyang Technological University na sinamahan nila ng tubig at ng stabilizer na kanilang inilagay sa dalawang glass panels. Kapag nakaranas ng heat ng hydrogel ay nagiging opaque ito at nagiging transparent naman kapag lumalamig na. Binuo nila ang eksperimentong ito para makatulong sa excessive sunlight sa anumang panahon. Matapos ang ilang buwang pagsasara dahil sa pandemya, nagbukas na muli ang mga ski resorts sa Switzerland. Si Judith Lemera sa detalye. Muling nagbukas ang mga ski resorts sa Switzerland matapos ang ilang buwang pagsasara ng mga ito dahil sa banta ng COVID-19. Kaya naman kasabay ng pagsisimula ng winter season, hinikayat ng mga may-ari ng Swiss resorts ang ski-loving nation na samantalahin ang pagkakataong ito para mag-ski at snowboarding. Pero sa kanilang pagbabalik adventure, kailangang mahigpit na ipatupad ang health and safety protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at face shields para sa mga staff at resorts guests na papasok dito. Sa isang cable car ride na ito, mapapansing nakasuot ng face mask at face shields ang mga staff. Kahayagan kung gaano lumaganap ang pandemya kahit sa pinakamalayong pristine Alps. May mga pulis din na nagpapatrolya sa lugar para matiyak na nasusunod ang anti-COVID measures. Ayon sa isang Olympic champion, mandatory ang pagsusuot ng mask sa lahat ng mga establishmento at sa lahat ng mga maliliit at saradong lugar. Maaari lamang anilang alisin ng mask habang ine-enjoy ang snowboarding at ang nagyayelong kagandahan ng ski resorts. Le port du masque est obligatoire sur toutes les installations, dans tous les lieux fermés, dans tous les endroits où on est en colonne. Donc le seul endroit où vous pouvez vous débarrasser de votre masque, entre guillemets, c'est pour vraiment profiter du grand air quand vous tirez les courbes. Kung patuloy naman anilang nire-respeto ang pagsusuot ng mask at ang safety protocols, magiging maganda at ligtas ang operasyon ng mga ski resort sa gitna ng pandemya. Je pense du moment que tout le monde respecte le port du masque, respecte les règles qui sont mises en place, ça a l'air d'assez bien marcher comme on sait maintenant. Donc j'espère que ça continue comme ça. Para sa Eagle News, Judith Lemera, we live in interesting times. Sa ating balitang sports, nakuha ng Minnesota Timberwolves ang overall selection para sa 2020 NBA Draft. Kinuha nila si Anthony Edwards mula sa University of Georgia. Siya ay may 19 points per game na average score kaya naging dahilan ito upang kunin siya ng koponan. Bukod sa kanya, kasama rin sa napili sina Karl Anthony Towns at D'Angelo Russell. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times.